Sa gitna ng matinding stress, sa gitna ng matinding mainit na alitan, at mga panahong puno ng pambansang pagkabalisa. Tanong ng marami, paano ba tayo dapat kumilos? Sa kabila ng sigawan sa social media, tensyon sa mga komunidad at bigat na mga pangyayari sa paligid, nananatiling mahalaga ang etiquette at tamang presence. Ang kakayahan magpakatino, magpakumbaba at manatiling mahinahon kahit kumukulo ang mundo. Yan, paano kaya ito? Naku po, Attorney Dot, go please. Thank you very much po. Okay, napakagandang topic at talaga namang very relevant today. Yan ang Yes. ibabahagi po sa atin ng isang corporate protocol and communication specialist at ang CEO ng Talk Shop and COO ng Housing Interactive. Please welcome to our program, Coach Sheila Viesca. Suki po natin to. Hello, Coach Sheila. Welcome back po. Hello, Miss Annie, Attorney Dot. Miss you both. It's great to be back. Thank you. Ganda ng post Yes, natin and- doon, Attorney. Nakita mo yung post niya. Galing. Galing. Cute. And it's great to see you again. Yes. Ayan. At ang ganda-ganda ng mga topic natin ngayon. Okay. Sabi mo nga, Attorney Sige. Dot, very relevant. Sige nga, talaga naman. Parang mahirap magpigil. O, sige. Start na po kay Attorney Dot. Nako. Sige, okay. Thank you. Miss Sheila, yes, please tell us po, bakit po napakahirap ng komunikasyon at etiquette kapag stressed ang tao? Kasi lalo na Very ngayon, good ang daming question. stress talaga. Miss Annie, nangungunan na tayo dyan, nai-stress tayo sa korupsyon, hindi ba? That's correct, that's correct. Sige po, Ma'am Sheila. Yes. Pag pinag-usapan natin ng stress, Attorney Dot, nabanggit ni Miss Annie yung bigat, ang bigat talaga. So, umpisaan natin doon sa letrang ba. Body, breath, and boundaries. Yan yung tatlong pinaka-apektado kasi yun yung mga unang nagko-collapse pag under stress tayo. And naturally, humihina ang katawan natin, na naninikip ang dibdib, and we forget the boundaries that we have to maintain. Kaya kahit mabait ka or napag-aralan mo na disiplinahin yung sarili, lumalabas na irritable ka or defensive ka or usually withdrawn, yung parang ayaw mo nang makialam. And it's these are definitely factors that affect effective communication. Kahit gaano ka pang kaalam or gaano ka pang ka-ready, it's about being mindful, especially kung mabigat ang kinakaharap or dinadala mo. Ayan. Ayan na. Sige. Sige. Marami akong mga gustong itanong pero let's give way to Ma'am Annie. Ma'am Annie, what's your question? Yung sinasabi ng doktora, pagka talagang yung sitwasyon ay talagang mabigat, nagdadala ito ng problema. Nagre-resulta ito dun sa ating katawan. Yung sa katawan natin, maapektuhan yung ating paghinga at kakalimutan natin because of that, yung pong boundary daw po, na we forget the boundaries that we maintain. Totoo naman yun. Kaya sabi niya, be mindful. Parang napakahirap. Sige. Coach, ang tanong ko, ano yung first step to regain presence when everything feels overwhelming? Ano po ba? Naku po, sige nga, isusulat ko ito, ha? Ayan, yung mga payo ni Coach. Go ahead po, Coach Sheila. Thank you very much po. Indeed, Miss Annie, no? Pag overwhelming ang sitwasyon, napakahirap mag-isip. So, wag na natin gawing komplikado. Let's start with our body. Because the body resets the brain faster than the brain resets the body. Meaning, kung ano yung ginagawa mo sa postura mo, sa physicality mo, it eventually or it right away affects your psychology. Hindi pwedeng kinukondisyon mo yung sarili mo na you're in the mood, positive thinking, pero yung itsura mo naman, mukhang hindi ka pa nabayaran or mukhang hindi ka pa naswelduhan. So, kailangan mind your posture. So, umpisahan natin, ground your feet. So, whether you're standing or you're seated, feet should be flat on the floor. Ayan. Tapos, angat ka agad.
Mind your breathing. Inhale ka. Pag nag-inhale tayo, Miss Annie, Attorney Dot, kailangan yung rib cage natin, mararamdaman natin pumapasok para mas tumataas tayo. Okay, so that we are put together. And then, yung pangatlo, yung collarbone. Kasi we always find the heaviest to carry yung shoulders natin. May dinadala. So, be able to stretch or open your collarbone. Para pag inhale mo, close the ribs, and then exhale, maintain that elongated posture, and then ground your feet. Para yung balance mo nandun. Ayan, very good. So, Miss Anya, kailangan talaga kasama lahat-lahat, yung katawan mo, yung breathing mo, even yung paa mo. Pero, Coach, eto yung gusto kong itanong. Kasi we're talking about communication, di ba? Communication with other people, paiba-ibang situations yan. Sometimes sa opisina, sometimes sa labas, no? Kunwari, nasa mall ka. But sometimes you really cannot avoid na you're so tired and you are emotionally drained. And then, eto na ihaharap sa iyo yung isang problema. How do you deal with that? How can you communicate with other people when physically you are so exhausted and you don't have anything to give anymore when it comes to your emotions? Sige po. Yes. Kaya nagkakaroon ng conflict, Attorney Dot, is that the more stressed out we are, the more we get prone to the tunnel vision. So, pag agitated tayo, isa lang yung direksyon ang sinasabi natin. Kaya importante talaga yung 3-second pause or courtesy pause, lalo na sa pag-uusap. Meaning, i-process mo muna. Inhale ka muna through your nose para hindi ka wala kang masasabi. And then exhale a little through your nose and your mouth. So, inhale tayo, 3, 2, 1, and then exhale. Kung pwede pa, inhale uli habang iniisip mo kung ano yung sasabihin mo. And then exhale as you're talking. Dahil kadalasan, in communication, hindi naman talaga yung sinasabi natin eh. Kung hindi ang pagkakasabi natin ang unang nagre-register. Lalo na when the situation is stressful and our feeling is overwhelming us. Ganun pala yun. Attorney, Okay, ayan. pag agitated ka, pause for 3 seconds. Nako, talaga naman. Ay, nako. Baka ako kailangan ko 10 seconds, Coach. Baka yung 3 seconds, galit pa rin ako, Coach. Oo. Oo. Pwede bang ma-extension nyo? Hirap pala nun, ano? Importante, mag-pause ka. Oo. Opo, Sige, thank yan. you for that. O kailangan din idagdag natin dyan, Attorney Dot, Miss Annie, na yung pause natin is not for us to prepare, to give the best answer or the perfect answer. But it's for us to process kung ano yung narinig natin. Because when we respond, ang naririnig nung kausap natin, hindi yung salita, kundi yung energy. So, the more you acknowledge, the better. The more you clarify, the smarter. Tapos, saka ka magbigay ng suggestion kung kailangan pa yun. Otherwise, a lot of times, in stressful situations, ang hirap talaga mag-isip. Pakinggan mo muna kung ano yung gustong sabihin ng tao. Because no matter how wrong he is or she is, may pinanggagalingan yun that will allow you to process your response much better. Okay, galing talaga ni Coach Okay. Sheila eh. Kakalmahin ka talaga Yes. nito ah. Sige, Attorney Dot. Yes. Okay. Punta natin. Ito naman yung tanong ko, Attorney Dot. Dito, yung mga organizational conflict, paano po ninyo kami tuturuan, yung mga nakikinig sa atin? Paano mag-handle ng mga organizational conflict without losing your professionalism? Totoo naman yan, di ba po?
Kahit na sabihin natin na professional ka, talagang sometimes maliligwa ka. Dahil sa isang sitwasyon na parang hindi ito karapat-dapat, hindi ito kanais-nais, hindi ko ito inaasahan kasi sinabi na, in-explain na bakit ganito yung resulta. Things like that, di ba po? Talagang nakakapika yun, di ba po? Ayan. Sige nga po. Right. Coach, please. Thank you. And I would say, kahit saang organization, it's all about customer service. Kasi kahit one-man team ka, you're reporting to management. Meron kang direct or indirect stakeholders. And what we know is that customers may not always be right, but we have to make them feel right. And how? In organizational conflicts, lalo na, kailangan kalmado ka. Because when you are working in any company or organization, that calm and composure communicate strength, hindi siya weakness. We look up to leaders who are most composed, especially under pressure. Not necessarily because laging tama ang ginagawa nila, kundi nagpo-pause muna sila, inhale, exhale, para mas malinaw yung data na napaprocess nila. And then kung hindi man malinaw, they get to clarify. Then also, it's crucial that you know your role. Hindi pwedeng panghimasukan mo yung lane ng iba. Hindi mo pala, wala ka naman palang personality dun sa eksenang yun. And never ever take for granted kung ano yung mission, vision, and core values of the organization. Kasi yan yung team eh. Kung sino yung kausap mo within that organization, kailangan aligned sila sa mission, vision, and core values. At dun kayo magkakaroon ng point of agreement instead of argument. Ganun pala yun, Attorney Dot. Talaga naman, ipapractice mo dito parang lilitaw dito. On top of this, kailangan control talaga yung emotion mo. Ayan. I don't know kung tama yung yung pag-a-analyse ko. Sa madaling salita, kahit ano mangyari dyan, control mo yung emotion mo. Otherwise, sasabog ka talaga. Paano ka magiging professional sa mata ng mga tao? Lalong-lalo ka kung ikaw ay head. Makikita ka nila na you're so unprofessional. Talagang hindi magandang pakinggan at panoorin, di ba, Attorney Dot? Alam ko si Attorney Dot punong-puno din ito na itatanong dahil alam naman natin ang mga sitwasyon natin. Sige, Attorney Dot. Go ahead, please. Thank you po. Oo. Actually, Miss Annie, what you and Coach Sheila talked about really applies to me because I'm the president of a big company, di ba? So, kailangan kalmado ako eh. Kahit na gusto mo nang sumigaw, gusto mo nang pahiyain yung ibang tao, you cannot do that because it's not a good example. So, you have to maintain your composure, your dignity. Kaya napakaganda po nung sinasabi po ni Coach Sheila. Applicable po yan sa akin. But okay, Coach Sheila, there are some people who feel that they are not appreciated, no? What etiquette helps people who feel that they are not appreciated or unseen? Marami naman kasi talaga tahimik lang, pero actually mahusay naman yan, kaya lang hindi sila aggressive, di ba? How do we deal with those people na sa tingin nila, hindi sila napapansin, hindi sila nabibigyan ng importansya? Sige po, Coach Sheila. If we are leading a team or an organization, talagang mahirap yan. Hindi sa lahat ng pagkakataon, malalaman mo kung ano yung nararamdaman ng taong nagre-report sa'yo or mga nagtatrabaho dyan sa kumpanya. So, it's wise to have a point person na medyo ang strength niya is to be a mediator or someone who's empathetic para alam niya kung may nasaktan or may mga dinaramdam itong grupong to. Because it cannot be helped that when leaders are task-oriented, hirap na pala yung tao, hindi natin nararamdaman kasi ang focus natin dun sa results. So that's one. Meron ka talagang dapat point person, lalo na kung iba-ibang departamento ang hawak mo. And then the other thing, if you are that kind of person who tends to be emotional, mahirap mang tanggapin, in the work setting, there is no room for emotionality. At the end of the day, walang pakialam yung mga tao sa nararamdaman mo.
So, kailangan mag-diary ka, sarili mo. You need to have your confidence. And whether within the workplace or outside the workplace, kailangan may coach ka. And it doesn't have to be a life coach. Pwede nga gym coach or dance coach. Yung bang mahihingahan mo ng sama ng loob habang nandun ka sa activity mo where you find your sense of balance. So, hindi maiiwasan na magkaroon ng emotional driven discussions. Yun naman ang punot-dulo ng stress eh. We feel that we're so involved, we're trapped in the box. And being most effective in those settings, simple lang. Again, kung ikaw yung leader, meron ka talagang tao na or several people who are reporting to you para malaman mo multidimensional yung angling mo. Kung sino yung mga pwedeng kausapin, kung sino yung kailangan mo, kung sino yung kailangan ng mediation. And then kung ikaw naman yun, hinay-hinay lang. Because you owe it to yourself to feel right. You cannot be unfair to people that you're working with. Feeling na kailangan i-uplift ka nila o i-affirm ka nila palagi. Because everyone is going through something. To be most effective, kailangan kontrolado mo yung sarili mo and yung situation mo. And on days when you cannot, okay, you get yourself out of that box and figure out kung paano mo makukuha uli yung sense of balance. Okay, itanong ko, Attorney Dot, halimbawa, kung mayroon man ganyan, halimbawa, nararamdaman mo na you're not appreciated kahit deserving ka naman, mayroon din mga tao na they don't mind. Appreciated ka man o hindi, they don't mind. Ano naman tawag mo dun sa tao na yon? Wala, I just want to work. That's it. Kung hindi mo ako mapansin or what, I don't care. Walang ano yon. It's not a big deal to me. Walang epekto. Walang epekto. Basta gusto ko lang mag-work. Parang ganon. Anong tawag mo naman? But may tao din ganon, di ba, Coach Sheila? Yes, Miss Annie, actually yung mga multitaskers are typically that. They work not for the credits, not for the compliments, but for the experience. So sila yung tatapusin na yung trabaho because it feels right, it feels good, and they're learning something. And we are hoping that the people we're working with or who are reporting to us are all like that. Pero hindi naman pwedeng pare-pareho yung hina-hire mo or pare-pareho yung katrabaho mo. Because That's right. it is in our points of differences that we grow as a department, as a company. Kaya kung may mga ganyang kang tao, nakaka-uplift sila. Pero may mga tao rin na strategic thinkers. They are the brains behind the scene. Or yung mga individuals who have deep emotionality. Sila yung kailangan mong, kumusta na? How's your day? So, iba-iba talaga yung approach depending on the profile. Ang ganda nung sinasabi ni Coach Sheila, Attorney Dot. Yan ang totoo. Yan ang Yes. realidad. Ayan. Yes. Okay. Oo, Attorney, oo. ano ba yung susunod mong tanong, Attorney Dot? Go please, Attorney. Yeah. Kayo po. Miss Sige, Attorney Annie, Dot. bago ako pumunta dun sa question na yon, meron Opo. lang akong i-share kasi ang ganda nung discussion natin, yung sinabi ni Coach Sheila na merong tension, hindi ba? Tapos ikaw, as the leader, kailangan marunong ka to handle a tense situation. I will just give you an example. Dito sa club namin, nag-o-organize kami ng mga events. Malalaking events, Miss Annie. Malaking athlete. Nag-confirm sa'yo 1 month before. Nagbebenta ka na ng ticket. Nagpro-promote ka na biglang on the last minute. Biglang hindi pala pwede. Meron palang ibang tinanggap na event. Okay? Another example, a very big forum. Okay? One of the speakers. Kaya nagpa-reserve, nagpa-register yung mga tao dahil sa kanya. Bigla na lang, on the morning of the event, bigla na lang, hindi siya pwede. Yung mga ganon. Siyempre, galit na galit ka, di ba? Pero, anong magagawa ng galit mo? Yung sinasabi ni Coach, kailangan kalmado ka lang, compose ka lang, and then do something positive.
yun ang prina-practice ko kasi kung magwawala lang ako dahil sa galit ko walang mangyayari. Very You good. have to look for a replacement kaagad-agad na mahusay din naman. Anyway, pero Ma'am Attorney Sheila, Dot, kung tutusin, kasi Yes. puro kayo abogado, mag-asawa kayong abogado, Coach Sheila, dito kasi sa sitwasyon na Oo. pinipresent ni Attorney Dot, meron ako nakikita Oo. isang aspeto na, teka muna, behave or else, I am a lawyer, my husband is a lawyer. Pwede mag-isip, pwede kami magkwentuhan, o baka pwedeng gagawin namin sa legalidad ng Yes. usapin. Pwedeng ganon. Pero hindi mo iniisip yun, Attorney Dot. pwede. Ayan. Sa akin, gawan muna natin ng paraan. Okay, let's solve the problem. Kasi yung mga nagpa-register, yung mga bumili ng ticket, nandyan sila, dadating sila, maghanap ka ng paraan, ayusin mo. And then after that, balikan mo yung may kasalanan, di ba? Ayan, galing. Basta importante, you have Resolve to first the problem. kasi kung hindi, kung hindi lahat maaapektuhan, pati mga empleyado mo, they wouldn't know what to do kasi they look up to you as the leader. Oh, so Pero, na-apply mo na yung okay. sinabi ni Coach Sheila, Attorney Dot, Oo, na-apply mo na. magandang Very good. nakikinig talaga kay Coach Sheila eh. Marami Thank akong you. natututunan kay Coach Sheila. So, Miss Dapat. Annie, yung sinabi mo na tanong ko, yung tanong ko, no? Paano po, Ma'am Sheila, kung meron kayong disagreement let's say ako, meron akong general manager, siya yung sa operations, ako yung presidente, pero magkaiba kami ng points of view. Ito dapat ang gagawin, sabi ko, sa tingin naman ng general manager ko, hindi, dapat ito yung gagawin. Ano po ang etiquette para malaman naman po ng mga magkakasama sa trabaho kung ano ang dapat na manner of solving the problem of disagreement. Sige po. Yes. Well, unang-una, ang ganda nung shinare mong story, Attorney Dot, kasi nangyayari yan sa lahat eh. And then we can establish here na itong pinag-uusapan natin, etiquette, especially under pressure, it's not only outward. It starts with our discipline, internal discipline. Kaya pag disiplinado ka sa sarili mo, you will be able to clarify bago ka magre-react. O magiging dignified ka muna bago ka pumatol. And you will choose to grow through the situation kesa makihalo sa gulo. And likewise, when we're dealing with individuals who we don't agree with, kung ganyan yung lagi nating panuntunan sa buhay, we have that habit of disciplining ourselves and internalizing etiquette, we will respond with grace. So hindi tayo aggressive, hindi yung palaban agad. And we don't necessarily have to agree all the time. Kasi agree ka ng agree, hindi yan democratic, utu-utu na yan. But we can definitely affirm. Like, I see your point. Tama naman yung angle mo. Pero ito yung kailangan natin ngayon. Pwede ba natin pag-usapan yung sa pang option? Ano ba yung ibig mong sabihin? May pwede ba tayong ayusin dyan? Kasi ito yung nangyari. So, umayon ka muna bago mo ibigay yung option that you feel is best because you are the one at the helm or ikaw yung nandyan sa ground na mas nakakaalam. Ayan. Ang galing. Don't be quick. Galing, Parang ganun. Don't be quick to judge. Ano po? Dapat babalansin mo yun. Ayan. Halimbawa, parang may nagpunta sa'yo, Attorney Dot. Ito, kasi ganito yan. Hindi tama yung pagdedesisyon niya. Kaya nagkaganon. Ikaw naman, hindi ka kaagad makikisawsaw. Sabi ni Coach Sheila, huwag kang sumali doon sa gulo. Dapat ikaw ang magre-resolve ng problema. Di ba po? Get the side, yung side ng isa at ganon din yung isa. And then that's the time, after listening to them, that's the time na magbigay ka ng being the manager or the president. Ayan. Ganun yung pagkaunawa ko noon. Attorney Dot and Coach Sheila. Sige. Tama. Sige. Tama naman. Ang ganda nung ganun na strategy. So, pakita mo dun sa isang tao na pinapakinggan mo rin siya. Pero, sa situation natin, tama yung sinabi mo ha, pero sa situation ngayon, ito ang kailangan. Kumbaga,
Sisimplihan mo lang para hindi rin naman masaktan yung isa at saka para makita niya na pinapakinggan mo naman siya at naiintindihan mo yung sinasabi niya. Very good. Thank you very much for that, Coach Sheila. Now, Miss Annie, I know you have another question there. Go ahead po. Thank you very much, Attorney Dot. Ayan. Ano pong etiquette ang kailangan? I like Ayan this na, question. Sa panahon ngayon, sa panahon ng national tension or agitation, nako, parang it's really hard to control. Ayan, kahit sabihin mo, nako po, kahit anong, kung saan ka I don't know kung anong masabi ko, wag na lang. Parang napakahirap mag-control. Okay, sa usapin ngayon, naku po, patawarin ng Diyos. Ayan, Coach, sige nga po. Sa panahon ng flood control, may napakalaking Ayan. anomalya, nakakaawa ang bayan, di ba po? Tapos mayroon ka, I will give you example, Coach Sheila. On a daily basis, mayroon kang mga inaasikasong mga cases, di ba? Yung mga concerns ng ating mga kababayan. Ito madalas natin sinasabi, napapaiyak pa tayo dito kasi nararamdaman natin. Yung tao, MRI lang, pupunta sa isang government hospital, ang sabi, 2026 ka pa ng July, babalik. Ito yung schedule mo. Imagine that, MRI. Okay. Kasi mayroon siyang bukol. Kung ikaw ang mag-handle nun at mayroon kang nalalaman na bilyong-bilyong halaga na nananakaw, minsan, honestly, hindi mo ma-avoid yan, Coach Sheila. Now, tulungan mo kami. Ganon din yung mga nakikinig at nanonood. May kakayahan pa ba tayo na makontrol yung ating mga emotions? Sige po, Coach, nasa inyo pong pagkakataon. Go ahead po. Thank you. Kasi si Attorney Dot, alam ko din. Napakalaking topic yan. At tuwa Yes. ko si Dot. Pero sa mga kadalasang nangyayari, I would say, tingnan mo muna kung sino yung kausap mo. Baka inaatake mo yung tao na makakatulong sa'yo as a mediator, tapos siya yung inaway mo. May sasagot siya na pwedeng makatulong sa'yo kung sino yung pupuntahan or saan talaga ilalodge yung complaint. Pangalawa, make sure that you are the right person for the job. Kasi the reality is, relational tayo eh. Kailangan yung pupuntahan mo, pakikinig sa'yo. Because no matter how right you are, kung ayaw kang kausapin or ayaw kang pakinggan, walang mangyayari dyan sa nilalodge mo. Now, this is the reality check. No? Mahirap mang tanggapin kahit magsisigaw tayo sa isang sitwasyon or sa isang lugar, kung walang nakikinig, wala ring mangyayari. So, be able to step back. And outside the frame, you may be able to control the game better. Meaning, ano ba yung nangyari? Sino yung involved? Sino yung kausap? Sino yung makakasagot sa problemang to? And then, very good point, Miss Annie. Meron tayong mga data na pinangahawakan. Ito yung nakabudget. Bakit yung isi-schedule ng July pa? Sino ba yung pwedeng kausapin? And when we are data-driven in lodging our complaint, kahit yung kausap natin is on the side of kung sino man yung nilalagakan natin ng problema, that person will be more than willing. Kasi hindi tayo umaatake ng tao, ina-attack natin yung issue. So, kailangan we could say may konting manipulation, no? Pero talagang when you are calm, when you maintain your dignity, mag-figure out mo yung taong sinasagupa mo, baka siya pa yung makatulong sa'yo. Baka siya rin ganun yung nararamdaman niya. It's just that at that moment, kailangan ipagtanggol niya yung stakeholder niya. But when you give the right information, yan pa ang magiging spokesperson mo to help the person na inaalalayan. Attorney Dot, thank you for that, Coach Sheila. Okay, Attorney, yan po ang ni Coach Sheila. Go ahead po, Attorney. Alam ko, mayroon pa kang mga katanungan dyan. Mayroon ko pa mga pahabol na tanong. Go ahead po. Thank you very much. Miss Annie, oo. Ang ganda. Alam mo kasi si Coach Sheila napakabait eh. Napakabait ni Coach Sheila. At tinuturuan niya tayo maging mabait. Pero Miss Annie,
if you don't mind, Coach Sheila, sasagutin ko rin si Ma'am Annie, yung akin personal, regarding sa nangyayari ngayon. Talaga, yung angulo na, Opo, yung angulo legal at assertive na nasa tama. Sige po. Opo. Ganito po kasi ang tingin ko dito sa nangyayari ngayon. I'm talking about yung mga corruption yung flood control na yan. I think kaya po nagkaganyan-ganyan yan dahil hindi po tayo nagsasalita. Kailangan din po dumating na rin sa panahon na we have to express our disgust and we have to show all those politicians who are corrupt and those people in the government who are corrupt that they should stop. Kasi lalo na tayo, Miss Annie, nakikita natin yan araw-araw, yung mga mahihirap. Na yun, nagbigay ka na ng example, di ba? Pagkatapos malalaman mo na 60 billion pesos mula sa PhilHealth ninakaw, inilipat para sa flood control projects na hindi naman existing. Na pinuntahan mo yung lugar kung saan dapat may flood control project, wala. Ghost project, napunta sa mga bahay nila, sa mga jet plane nila, napunta sa mga kung ano-ano. So, alam ko si Coach Sheila napakabait, pero yung dito po tungkol sa flood control projects na scam, na naloko tayo, maybe we have to express our anger. Pero yung hindi naman yung nagre-revolusyon na tayo. Tama po si Coach Sheila, speak in an intelligent and dignified manner. And that is what we are trying to do through our show, hindi ba, Miss Annie? Ine-explain po natin para po, kasi nasa media tayo kailangan malaman po ng mga ating mga kababayan kung ano po ang ginagawa sa atin nitong mga magnanakaw na ito. Na para sa inyo po itong pondo, pero ginagamit nila para sa sarili nilang interest. But anyway, eto na. Coach Sheila, napag-usapan na rin lang natin yan. Parang wala nang hope, di ba? Parang kailangan natin na magkaroon ng hope yung mga kababayan po natin. Or kunwari sa opisina, may problema. Ano po yung mga bagay-bagay na pwede po nating gawin para ipakita sa mga tao, okay, in general, or in your company, in a smaller setting, na merong pang pag-asa at merong pang pwedeng gawin para lahat ay umangat. Ayan. Coach Sheila. Yes. Salamat, Attorney Dot. And for that point, I totally agree with you. Hindi pwedeng manahimik, kailangan magsalita. At magsalita ng tama, patungkol sa tamang sitwasyon at i-report sa tamang ahensya. Ngayon, pag inisip natin lahat ng ito, nakakapagod. Siguro unang-una ang may ibabahagi ko, it's easier to practice etiquette pag hindi ka pagod. So, allowed ka namang mag-rest Find your quiet moments, or kung talagang pwede ka magpahinga kahit a few hours, itulog mo yan dahil mahirap mag-isip na ang daming gumugulo sa iyo tapos nanghihina yung katawan mo. And then when we mention, okay, be calm, be composed, kailangan mag-slow down ka. Kahit in attack mode ka, and madalas hindi, especially sa mga pagkakataon ngayon, kailangan matapang ka. I totally agree with Attorney Don. Voice your opinion, lalo na pag alam mo yung mga nangyayari. But be able to slow down and process muna kung ano yung sasabihin mo. Kasi baka ang ibuelta sa'yo, demanda naman. Hindi naman sa lahat ng pagkakataon, makukol natin si Attorney Dot, ang dami na niyang mga kliyente. And then, choose peace. Choose peace. Kasi pag Ayan. hindi ka nag-a-attack mode sa lahat ng kausap ko, may mga tutulong at tutulong sa'yo. At mas madaling mag-isip. Tama. Mas madaling mo na, may UNTV pala na pwede kong takbuhan. Ay, may mga nakikinig pala. Tama. May nakikinig. Hindi ako kailangan malugod dito sa proof. Okay. Well said. Very well Attorney. said. Very, very well said. Yan. Yes.
Yes. Okay, attorney. Bibigyan ko lang ng example. O, patapos na tayo yung sinabi ni Coach Sheila na meron namang mga tutulong sa'yo. Yung example ko kanina na isang hindi dumating na speaker, alam mo, ang pumalit sa kanya na nirecommend naman ng kaibigan ko, mas magaling, mas mahusay. So there is a God, you know? There is a God. You pray to Him. And Miss Annie, Coach Sheila, dun sa event namin, wala akong sinabing negative tungkol dun sa speaker na hindi dumating. Sabi ko Good. lang, meron siyang kapalit. Oo, meron siyang kapalit at siya ay napakahusay. And it turned out, he is a much better speaker than the one who is supposed to come. So, Oh, Coach okay. Sheila, at this point, wala na po kasi tayong oras. We would like again to express our sincerest gratitude to you for sharing with us your knowledge on etiquette and good manners. Maraming salamat po, Coach Sheila Viesca, Corporate Protocol and Communication Specialist, CEO of TalkShop and COO of Housing Interactive. Maraming salamat, Coach Sheila. Maraming salamat po, Attorney Dot, Miss Annie. Always a pleasure to be here to engage with you in smart and sensible discussions. And to all the viewers, every day is a new chance to choose decency, kindness, and strength. Diyan tayo aangat, and we have to rise with presence and with dignity all the time. Ipaglaban ng tama at pilitin natin na maging nasa tama tayo habang tinutuwid natin yung mga kamalian sa paligid. Thank you. Maraming salamat, Coach Sheila. Keep safe po. Maraming salamat.